Simple pero bumebentang produkto ang handog natin ngayong Sabado dahil ang pinaka-kumikitang negosyo ay nagsimula sa ideyang simple at praktikal. Ang sikreto, tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kakanin, sabihin sa akin, pwede ka bang maging ice cream? Aba, pwede nga. Ang ilang classic Pinoy kakanin, flavor na rin ng ice cream. Double combo ang mga dessert na paborito. Pwede na po siyang kainin kahit mainit po ang panahon. May wow factor siya kumbaga kasi hindi siya yung typical na flavor ng ice cream. Nasa ice cream business po kami talaga. Wala naman gaanong puhunan na kaming nailabas pa para lang ma-start itong brand namin na ito. Very minor lang ho dun sa research and development ng mga products and pagbibili ng mga sangkapan and then yung design ng packaging. Kaway-kaway sa mga ginagawang tubig ang kape. Pero hihigop ka ba ng kape na ang magtitimpla? Walang mga kamay at paa at hindi pa nakakausap dahil ang bidang barista, robot na. At first, skeptical since robot barista yung magtitimpla. Pero okay din naman siya. Hindi mo siya ma-expect sa gantong place. Convenient po for student. Na-amaze lang ako, robot na ang magtitimpla. Nakita siya nung owner sa Singapore. Naisip niya na dalhin niya sa Pilipinas. Mabilis siya. 2 minutes. Hindi nagkakamali. Consistent siya. May isa pang pagkaing Dabawenyo na tiyak magpapakalam ng sikmura. Ito ang bulkachong, sinabawang karne at buto-buto ng kalabaw na 25 years nang bumubusog sa mga residente at bisita ng lungsod. Lami kaayo! Ang lasa niya is masarap, creamy. Hindi siya lasang baka talaga. 12 years ako nagkakaon na rin. Wala nagbago. Kahit kunting kapital, okay na. Low profile hanggang high profile. Marami na, mga artista din. Pag madaling araw, ayun, magsidatingan, mga lasing dito. Ang sabaw, pang hangover. Masaya ka kasi maraming benta. Kakanin, sabihin sa akin, pwede ka bang maging ice cream? Aba, pwede nga. Parang 2 in 1. Ice cream na, may kakanin ka pa. Diba? Walang kaduda-duda to. Ang galing naman nito. Ang ilang classic Pinoy kakanin, flavor na rin ng ice cream. Double combo ang mga dessert na paborito. Ang mga kakanin gaya ng manggatsuman, inutak, pati comfort food na choco champurado, matitikman na rin bilang ice cream. Ito ang mga artisanal premium ice cream na gawa ni John. It took us about almost a year to conceptualize how we were going to make the brand because we wanted artisanal. So we wanted it small batch, handmade, and we wanted to differentiate our flavors from what's already in the market. Sa dami naglalabas ang flavor ng ice cream ngayon, mas pinili ni Jan na pagtuunan ng pansin at i-highlight ang mga classic Pinoy food tulad ng kakanin. So we looked into ano ba yung nasa puso ng mga tao pag kumakain sila ng matamis. So we came up with a heritage line as we call it. It's basically all the Filipino heritage desserts that we all grew up with. So yung mga bibingka, champurrado, bilo-bilo, latik, all those, manggatsuman. So we thought of how do we convert this into ice cream. Dumagdag pa sa flavors ng artisanal ice cream ni John ang ube makapuno champurado, latik-latik at ang bestseller nila na bilo-bilo. Para na ating national dessert na ginataan. So may actual bilo-bilo siya, may langka, may lahat ng sangkapan, may sweet potato, nandun siya lahat. Bago magkaroon ng sariling brand, matagal na pala sa ice cream business si John. We actually manufacture ice cream para sa ibang mga clients namin. We toll manufacture ice cream. Actually, the tolling part is more of my son already. So I was thinking, what else can I do that's new, no? And since we're experts in ice cream manufacturing, I thought, why don't we create our own brand and to differentiate it so that we're not competing with our clients. Kaya nasimulan niyang buuin ang sariling ice cream brand, hindi na raw siya ng problema sa puhunan. Nasa ice cream business ho kami talaga. We manufacture ice cream talaga. So wala naman gaanong puhunan na kaming nailabas pa para lang ma-start itong brand namin na ito. Very minor lang ho dun sa sa research and development ng mga products and pagbibili ng mga sangkapan and then yung design ng packaging.
Para mas makita natin ang kaibahan ng kanyang ice cream, ipinakita ni Jan kung paano ginagawa ang kanilang bestseller na Bilo-Bilo. So right now, we're here in the mixed work area, the first step of ice cream production. This is where we pour in all the milks and all the different ingredients. Then now we transfer it into our homogenizer. Once it's in the homogenizer, it gets crushed into a finer, more fine texture. And then from there, it goes into a PHE. And from the PHE, plate heat exchanger to bring the temperature down. Kapag handa na ang ice cream mixture, tumadaan naman ito sa aging tank para sa pasteurization. Saka palalamigin. Sunod ay sinasali ng mixture sa batch freezer hanggang makuha ang tamang texture. Ihalo ang flavors na bilo-bilo, saging, kamote at langka. Patitigasin sa blast freezer sa loob ng 4 na oras. Saka ililipat sa storage freezer para sa loob ng 24 hours para mag-set at lumalabas ang flavor ng ice cream. Pagkatapos, handa na itong itinda. Ang ilang classic Pinoy kakanin, flavor na rin ng ice cream. Double combo ang mga dessert na paborito. Ang mga kakanin gaya ng manggatsuman, inutak, pati comfort food na choco champurado, matitikman na rin bilang ice cream. Ito ang mga artisanal premium ice cream na gawa ni John. Ipinakita ni John kung paano ginagawa ang kanilang bestseller na Bilo-Bilo. We also have a quality control team that makes sure every batch is checked. And then, yun rin, nag-invest kami sa metal detector para kada produkto dumadaan siya sa metal detector to make sure that the product is safe. Isa pang bentahe ng ice cream ni John, halal certified, kaya pwede sa lahat. Low in sugar and it's also dairy-free. So 80% of the flavors that we came up with is coconut-based. But nagugulat nga yung tao pagkatikim nila, nagugulat sila hindi pala to dairy kasi it tastes like dairy but it's actually coconut-based. So it's safe for mga lactose intolerant. Siyempre, alam naman natin, iba-iba ang flavor ng ice cream, di ba? Pero ito talagang kakaibang kakaiba. Alam niyo, mahilig ako sa bilo-bilo. Usually, ang bilo-bilo kinakain natin yung mainit. So, yaman din lamang na paborito ko ang bilo-bilo. Tikpan natin ang bilo-bilo. Aba, talaga, nakita ko na agad yung ano ng hibla ng mga ano dito, ng mga langka. Walang kaduda-duda. Kahit pakainin mo ako dito nung nakapikit. Kahit huwag mong sabihin sa akin, alam ko flavor nito. Ang lakas ng bilo-bilo nga. Kakaiba. Natuwa naman ako, nakakain ako ng bilo-bilo, oh. Langka, of course, lasa. May mga bits of kamote akong na... At totoo, ang bilo-bilo nilalagyan talaga ng kamote. Siyempre, lasang-lasa ang gata. Titikman din natin ang iba pang flavors na paborito ko rin. Ayun na nga siya. Latik is the key. Sagana siya sa latik. Ang sarap. So, pag bumili ka ng mga kakanin, bahagyan ang lagyan ng latik, nabibitin ako. Ito talaga namang tinagtag ng latik. Sobra naman sa, ano to, tawag ko dito, latik overload. Kasi lasang-lasa siya talaga. Bebenta rin kaya sa panlasa ng ating mga kapuso ang kakanin flavored ice cream? Mas nasanay po kasi ako dun sa bilo-bilo na mainit, di po yung sa malamig na bilo-bilo. Kaya swak po sa panlasa po, lalo na po sa mga mahihilig po sa bilo-bilo. Kasi pwede na po siyang kainin kahit pag, pag mainit po ang panahon. Talagang pag natikman nyo po yung ice cream na to, may wow factor siya kumbaga. Kasi hindi siya yung typical na flavor ng ice cream na matitikman. Dahil sa dumami ang bumibili ng kanilang ice cream, mula 50 pints bawat flavor ng ice cream, gumagawa na rin sila ngayon ng hanggang 150 liter kada oras o katumbas ng 300 to 500 pints kada flavor. Mabibili ang kanilang premium ice cream sa halagang 495 pesos kada pint. Itong year na to, we're gonna come out with smaller sizes, mga single-serve packaging, 100 ml, to be able to make it more affordable as well. Kumikita na raw sila ng 6 digits kada buwan at aktibong sumasali sa mga bazaar at food expo para ipakilala pa ang kanilang produkto. So, ang ice cream talaga hindi mawawala. There's a lot of trends and fads in the dessert industry.
Pero yung si ice cream, talagang mainstay na ho siya dyan. Don't get faced with challenges kasi talagang lahat naman sa buhay may challenge. So one day at a time, tackle it, don't get overwhelmed. Tapos pagka may hindi kayo alam gawin, magtanong lang kayo. Paboritong pampalamig na hinaluan pa ng all-time favorite na kakaning Pinoy na Pinoy. Ang resulta, cool na kita. Kaway-kaway sa mga ginagawang tubig ang kape. Aminin, sa aroma pa lang talagang nakakasabik na. Mapa-hot o iced, with cream or milk, sugar or plain black, kanya-kanya tayong timpla ng all-day pampagana na kape. Pero sa Parañaque City, hihigop ka ba ng kape na ang magtitimpla? Walang mga kamay at paa. At hindi pa nakakausap. Dahil ang bidang barista, robot na. Higit isang buwan pa lang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang robot barista na ito. Si Ella is combination of robotics at artificial intelligence. Galing siya sa Singapore. Nakita siya nung aming owner, si Mr. Emerson Lee, in one of his visits to Singapore. Naisip niya na dalhin niya sa Pilipinas. Kumpara sa mga regular coffee vending machine, hindi ready-made o powdered ang kape na kanilang ginagamit. Binubrew at tinitimpla ang order na kape na parang sa coffee shop gamit ang makinang ito. Yung mga lattes namin, customizable. Even yung double espresso, pwede mo lagyan ng sugar, pwede mo lagyan ng drizzle. May customization din siya. Mula pag-order, paghahanda at pagtitimpla ng kape, pati pag-serve, lahat automated. Ayon sa kanilang general manager na si CJ, ang pinakabentahe raw ng robot barista ay ang bilis at convenience nito. Mabilis siya. 2 minutes, hindi nagkakamali kasi consistent siya. Patingin nga ako ng barista skills ng isang robot. So, pipili ka muna ng iyong gusto. Ayan, hazelnut latte. Pwede ka mag-temperature. Gusto mo bang ice? Gusto mo lagyan ng drizzle? Add to cart. Cashless kami. So, using a debit or credit card. So, ngayon, antayin natin yung processing. Makita na yun, yung order. Habang waiting sa order na kape, kita sa labas ang pagkabisi ng robot sa pagtitimpla. Para makuha mo yung order mo, kailangan mo to, lalabas yan dito. Kunin natin yung order natin. Bumukas. Career will get it. And there you have it. Ayan, hi Sir CJ! Hello, Susan. Welcome, welcome. Ito ba yung pinag-uusapang barista? Ito po, si Ella. Ella, meet Miss Susan. Hi, Ella. Alright. Nice meeting you. The robot barista po. Ang laking barista naman yan. Matry nga yung high-tech na kape mo. Para po tayong nasa fast food. Okay, ito So, to. halika, subukan natin. Ganyan. Ano ba paborito niyong kape? Hindi ko nga alam, latte. Latte, bestseller namin. O, ano po Okay. gusto niyo? Malamig? Hot. Hot. Lagyan natin ng asukal? Yes. Okay. Add to cart. Add to cart at check out na Alam mo, natin. kasama mong bata dito, mapapalakas ka ng order. I will pay. Lalabas ngayon dito Yung resibo. resibo mo. Ah, Hawakan niyo tapos? po yan. Tapos mamaya, ano gagawin na po, ayan po yung order natin. brewing. In action na po si Ella. Ang galing. Walang tao. Walang tao. Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod. Okay. Yan yung maganda So, sa lagi kanya. siyang good mood. Good mood. Ayun na po. Let's go here. Mag-claim na po tayo ng kape natin, Miss Susan. Ganun niyo po. Yan. Bubukas po yan ngayon. And there's your latte. Yan, ang galing. Ang Alright. init. Mainit. Mainit. Bakit mas mainit pa ito kaysa sa mga totoong coffee shop? Tikman nyo ngayon. Dito tayo Dapat tayo, magkakaalam. dyan tayo magkaalaman.
Oh my gosh, ang sarap nga, Ella. Yung tapang ng kape, yung creaminess because this latte ito eh. Alam mo na fresh yung beans na ginamit. Kasi malalasa mo yun eh. Pagka hindi sariwa ang beans mo. Ano kaya ang hatol sa robot barista ng mga kanegosyo nating kape is life? Bago rin po siya, like upgraded type of technology po. So, it's okay. At first, skeptical since nga new experience to na robot barista yung magtitimpla. Pero okay din naman siya. Maganda, masarap. Hindi mo siya ma-expect na meron siya sa gantong place po, na ganito ka-convenient po for student. Na-amaze lang ako kasi robot na eh. Robot na ang magtitimpla. Marami man ang naaliw sa pagtitimpla ng robot na barista, hindi raw naging madaling ipakilala ang bagong technology ito sa bansa. Grab and go kami, yun yung contra. Singapore, grab and go kami. Sa Pilipinas, napapansin namin, kailangan namin may silya. So, kaya bagay kami sa mga terminals or sa mga opisina. Kailangan may matutuhan lalo is paano namin sila ma-entice na bumili sa amin. Isang taon mula nang dinala dito sa Pilipinas ang robot barista, naging mabilis sa pagtatayo nila ng branches na mayroon na ngayon sa 5 locations. Ang kanilang kape, mabibili mula 135 pesos hanggang 175 pesos. Para mas agupansin naman ang iyong event, pwedeng arkilahin ang robot barista. May packages sila mula 70,000 hanggang 100,000 pesos. Depende sa dami ng coffee cups na isuserve. Ang kay CJ, sa isang branch, ay kaya raw lumobo ng kita ng 5 digits kada araw. Miski anong negosyo, kailangan passionate ka. At hindi lang ikaw na may-ari, lahat ng tao dapat passionate. Kasi pag may passion, lahat ng hirap sa pagpatakbo ng negosyo, okay lang, ano yan, you can cope. Sa pool ng robot barista, ang hilig natin mga Pinoy, makahigop ng masarap na kape at makatry ng bago. Kaya kung magninegosyo, huwag maging bitter para achieve ang perfect blend ng paldong kita at hot success. Kapag sinabing Davao, di pwedeng mawala ang durian at sinugba o inihaw. Pero may isa pang pagkaing Davaoenyo na tiyak magpapakalam ng sikmura. Ito ang bulkachong. Sinabaw ang karne at buto-buto ng kalabaw na 25 years nang bumubusog sa mga residente at bisita ng lungsod. Lami kaayo! Dito sa Davao, isang kilalang putahe ang pinasikat ng isang karinderya. Mainit na sabaw na ang pangunahing sangkap, kalabaw, ang bulkachong. Bakit nga ba bulkachong ang tawag sa putaheng ito? Bulkachong ang tawag namin dito kasi bulkachong, bulalong karabaw ni Chong. Si Chong doon sa bulkachong ay si Rolando Baltolore. Gustong-gusto ito sa mga tao kasi masarap kasi. Ang masarap. Gawa ng ang husband ko, si Rolando Baltolore ang nagtimpla, kanyang timpla. Asawa ni Nanay Nara si Chong. Magkasama raw nilang binuo ang negosyong ito hanggang sa naging institusyon na sa Davao City. Hindi raw makukumpleto ang pagbisita sa Davao kung di makakahigop ng bulkachong. Ang mainit na sabaw na ito raw ang nag-ahon sa kanila sa hirap. Dating nagtitinda lang ng sigarilyo sa bangketa si Nanay Nara at ngayon namamayagpag na ang negosyo. Noong dekada 90, sinimulan nila ang pagtitinda ng lutong ulam, kabilang na ang bulkachong. 500 piso lang ang naging puhunan nila. Ang bulkachong is, kalabaw yan talaga, walang halo. Basta parang nilaga. Unti-unting sumikat ang putaheng bulkachong, kaya dito na rin nila ipinangalan ang kainan. Hanggang ngayon, bulkachong pa rin daw ang kanilang bestseller. Sa lakas ng benta ng kanilang bulkachong, nakauubos daw sila ng hanggang 100 kilo ng kalabaw kada araw. Mahirap daw maghanap ng karne ng kalabaw, kaya may diskarte si Nanay Nara. Suki ko sa may bangkerohan, public market, at saka Panabo. Dalawa ang suki ko. Kasi pag maubusan ng karne, maubusan si Panabo, mayroong mag-supply sa akin.
Sa tagal niyang nagtitinda ng bulkachong, sanay na raw siyang kumilatis ng sariwang karne ng kalabaw. Ito ang sinusupply sa amin. Itong ribs, meron ding sa paa, sa tuhod, kinakat nila. Itong parte, merong laman. Ito, red na red. Oh, fresh talaga tingnan. Mabango pa. Hindi raw ito bulkachong kung walang buto-buto. Pinapaano namin sa kanila na ganyan talaga, may buto pang ang serve namin. Buto tapos may laman. Dapat may buto kasi masarap. Kung hindi namin isi-serve ang buto with laman, hindi na bulkachong yon. Simple lang daw ang pagluluto ng bulkachong na ang recipe hindi raw nagbago mula pa noon. Sa malaking kaldero, ilagay mo doon, hugasan. Tapos, lagyan ng tubig, pakuluan lang. 3 hours hanggang lumambot. Tapos yun, dagdagan na ng mga ingredients. Walang gisa. Sikreto raw ang pinagalo-halong pampalasa na ginagamit ni Nanay Nara. Pagkalipas ng 3 oras, luto na ang bulkachong. Ang lasa niya is masarap, tapos creamy. Then, hindi siya katulad ng ibang kalabaw na akala mo ay lasang baka talaga. 12 years na ako nagkakaon dere. Wala nagbago. Grabe. Sari-sari mga tao raw ang parakyano ng kanilang bulkachong. Low profile hanggang high profile. Dito, maraming dito magkain ng basketball player, PBA player ba? Marami na, mga artista din. Maging si dating Pangulong Duterte, suki raw ni Nanay Nara. FPRRD, laging pumupunta dito. Masarap daw. Bukas ang kanilang kainan hanggang madaling araw. Peak hours daw pagsapit ng hating gabi. Maraming lasing. Pag madaling araw, ayun, magsidatingan ng mga lasing dito. Ang sabaw, pang hangover. Masaya ka kasi maraming benta. Kahit may edad na, tutok pa rin si Nanay Nara sa negosyo. Ito na raw ang libangan niya sa pang-araw-araw. Ako pa rin ang duty dito, 24 hours minsan. Ito ang buhay ko. May mga katuwang naman daw siyang kamag-anak sa pagpapatakbo nito. Masayang masaya. Marami akong natutulungan. Kahit wala akong anak, marami akong natutulungan. Sa pagsisikap nilang mag-asawa, nakapagbukas na sila ng isa pang branch sa Davao at sa Bohol. Pinatunayan ni Nanay Nara na hindi kailangan ng malaking kapital para magsimula ng pangarap na negosyo. Kung may kapital, kahit kunting kapital, okay na. I-rolling mo lang, rolling lang. Wag hindi ka anong tawag nun? Gastos. I-control mo ang sarili. Meron kang dapat bilhin na hindi mo na tamang-tama lang ang na-income mo. Control ka lang. Ganun lang. Tapos mag-save. Hindi naman kailangan komplikado ang isang putahe para tangkilikin. Kailangan lang maging consistent sa lasa at sarap. Grabe. Tulad sa negosyo na consistency is the key. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!